Naranasan mo na bang mapasabak sa isang mainit na argumento na pakiramdam mo ay sasabog ka na sa galit? Pwede sa opisina kung saan laging may kasamahang mahirap pakisamahan, o sa pamilya kung saan simpleng issue ay lumalaki dahil sa init ng ulo. At minsan pa nga sa social media kung saan isang simpleng komento ay biglang nagiging malawak na debate. Lahat tayo dumaan na sa ganitong sitwasyon. At madalas, ang unang reaksyon natin ay gumanti, magtaas ng boses o magpatama. Pero may mas matalino, mas mapayapa at mas epektibong paraan para harapin ang alitan. At yan ang ituturo ng Stoic philosophy. Ang mga sinaunang Stoic tulad nina Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius ay mga eksperto sa emosyonal na kontrol at malinaw na pag-iisip, lalo na sa gitna ng tensyon. Sa halip na masira ang sarili dahil sa galit, tinuturo nila kung paano manatiling kalmado, malinaw mag-isip, at magdesisyon ng hindi nadadala ng emosyon. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 13 Stoic techniques na makakatulong para harapin ang kahit anong conflict ng may dignidad at disiplina. Mga paraang hindi lang magliligtas sa iyo mula sa stress, kundi posibleng magbukas din ng mas maayos na relasyon sa kabila ng hindi pagkakaunawaan. At tandaan mo, ang tunay na panalo ay hindi nasusukat sa kung gaano mo tinalo ang kalaban. Ang totoong tagumpay ay kapag napigil mo ang sarili mong galit, na-maintain ang kapayapaan ng isip, at nakagawa ka ng tamang desisyon kahit mainit ang sitwasyon. Kaya kung handa ka ng matutunan kung paano harapin ang conflict tulad ng isang tunay na Stoic, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating talakayan. Simulan na natin. Number 1. Alamin ang pinagmumulan ng kabilang panig. Isipin mo na nasa tabi ka ng isang rumaragasang ilog. Malakas ang agos, maraming bula, at parang gusto ka nitong hatakin papasok. Ganyan din ang isang mainit na argumento, maingay, magulo at puno ng emosyon. Pero gaya ng isang matalinong Stoic, bago ka tumalon, huminto ka muna at tingnan kung ano ang nasa ilalim ng tubig. Ito ang unang Stoic technique, mag-step back at obserbahan ng walang emosyon. Kapag mainit ang sitwasyon, normal na gusto mong sumagot agad, magtanggol o gumanti. Pero sa Stoicism, mahalaga ang mental distance. Yung kaya mong lumayo saglit sa emosyon para makita ang kabuuan ng nangyayari. Parang nagiging fly on the wall ka, nanonood lang, hindi nadadala ng init ng eksena. Paano ito gawin? Huminga ng malalim at mag-pause bago magsalita. I-imagine na nanonood ka ng pelikula at hindi ikaw ang bida sa eksenang ito. Obserbahan ang tono, galaw, at mga salitang ginagamit ng kabilang panig. Sabi ni Epictetus, hindi ang pangyayari ang nagpapasama ng loob natin, kundi ang pananaw natin dito. Kaya bago mag-react, ayusin muna ang pananaw mo. Magtanong para maintindihan, hindi lang para sumagot. Maraming tao ang nakikinig lang para makahanap ng kontra. Pero ang Stoic, nakikinig para maintindihan. Magbigay ng mga tanong na bukas at taos-puso. Ano ba ang nagdala sa iyo sa puntong ito? Ano ang pinakakinakabahala mo dito? Kapag tapat ang tanong mo, binibigyan mo ang kabilang panig ng pagkakataong magsabi ng totoong nararamdaman at iniisip nila. Hanapin ang mas malalim na dahilan. Kadalasan, ang nakikita natin sa argumento ay yung surface lang. Pero sa ilalim, may mas malalim na ugat. Takot, insecurities, hindi natupad na pangangailangan, o sugat mula sa nakaraan. Halimbawa, ang boss na laging mainit ang ulo, baka may pressure mula sa taas na hindi niya sinasabi. Ang partner na mabilis magalit sa maliliit na bagay, baka may takot na mawalan ng tiwala o seguridad. Kung kaya mong makita ang pinagmumulan, mas madali mong maintindihan kung bakit sila ganoon mag-react. At kapag may empathy ka, mas bumababa ang tensyon. Bakit mahalaga ito? Kapag alam mo ang bakit, mas nagiging malinaw kung paano haharapin ang paano. Imbes na labanan lang ang emosyon nila, kaya mong puntiryahin ang ugat ng problema. Ito ang susi para makahanap ng solusyon na hindi lang pansamantala, kundi pangmatagalan. Stoic reminder, hindi ibig sabihin na pag naintindihan mo sila, sang-ayon ka na sa kanila. Ang goal mo ay comprehension, hindi approval. Pero kapag kaya mong makita ang mundo mula sa mata ng kalaban mo, mas nagiging malinaw ang landas papunta sa kapayapaan, para sa iyo at para sa kanila. Sa ganitong paraan, mula sa rumaragasang ilog ng emosyon,
nagiging kalmadong batis ang pag-uusap. Number 2, piliin ang laban na sasalihan. Sa buhay, hindi mawawala ang mga argumento. May tao sa kalsada na biglang sisingit sa parking. May kamag-anak na laging may pasaring sa mga reunion. O kaibigan sa Facebook na mahilig makipagdebate sa politika. Pero tanong, lahat ba ng laban ay dapat salihan mo? Sagot ng Stoic, hindi. Bakit? Kasi limitado ang oras, lakas at emosyon mo. Kung isasali mo ang sarili mo sa bawat maliit na argumento, mauubos ka bago ka pa makarating sa mas mahahalagang bagay. Sabi ni Seneca, "The greatest remedy for anger is delay." Bago ka sumagot o pumasok sa isang gulo, mag-pause muna. Magbigay ng puwang para humupa ang emosyon, para malinaw mong makita kung worth it ba talaga ang laban na ito. Mga tanong na dapat mong itanong sa sarili mo bago sumabak. Una, may totoong epekto ba ito sa buhay ko? Makakaapekto ba ito sa kalusugan, relasyon o trabaho ko? O maliit lang ito na pwede kong palampasin? Pangalawa, may kabuluhan ba ito sa values ko? Pinaglalaban ko ba dito ang prinsipyo ko o ego lang? Pangatlo, ano ang presyo kung sasali ako? Gaano kalaki ang emotional cost kumpara sa posibleng benefit? Worth it ba ang stress na kapalit ng panalo? The power of letting go. Minsan, ang pinakamatalinong gawin ay hindi lumaban. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas pinapahalagahan mo ang kapayapaan kaysa sa pride. Sabi ni Marcus Aurelius, "You always have the option of having no opinion." Ibig sabihin, pwede mong piliing huwag pumasok sa argumento, lalo na kung wala namang saysay ang resulta nito. Practical Stoic tips sa pagpili ng laban. Kung maliit na bagay, ignore and move on. Kung seryosong bagay na labag sa prinsipyo mo, harapin ng may plano at kalmadong isip. Kung opinion lang at walang malinaw na solusyon, iwasan ang pag-aaksaya ng oras. Bakit mahalaga ito? Dahil ang bawat laban na pipiliin mo ay may kapalit, oras, lakas, at kapayapaan ng isip. Kapag natutunan mong piliin lang ang laban na may saysay, mas maraming lakas ang matitira para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Stoic reminder. Ang tunay na matalino hindi sinusukat sa dami ng laban na napanalunan, kundi sa dami ng laban na hindi na niya kailangang pasukin. Minsan, ang pinakamalaking panalo ay ang marunong umiwas. Number 3. Magsalita ng kalmado at malinaw. Isipin mo na kaharap mo ang isang taong galit na galit. Pwede mong sabayan ang taas ng boses niya o mas pipiliin mong manatiling kalmado. Sa Stoicism, malinaw ang payo. Control, not chaos. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Mas malakas ang boses ng taong malinaw magsalita kaysa sa taong puro sigaw. Una, makinig bago magsalita. Maraming tao, nakikinig lang para makahanap ng rebuttal. Pero kung gusto mong maging epektibo, makinig para maintindihan. Pakinggan ang mga salita at ang tono. Obserbahan ang body language. Huwag mag-interrupt. Hintayin muna silang matapos. Kapag ramdam nilang pinapakinggan mo sila, bumababa ang tensyon at mas nagiging bukas sila sa pakikipag-usap. Pangalawa, gumamit ng I statements, hindi you statements. Kapag sinimulan mo ng ikaw kasi, automatic na defensive ang kausap mo. Pero kapag sinabi mong, naiinis ako kapag hindi nasusunod ang napag-usapan natin. Gusto kong malinaw ang plano para hindi tayo malito. Mas nakikita nila na damdamin at pangangailangan mo ang pinapahayag mo, hindi atake sa kanila. Pangatlo, panatilihin ang tono na kalmado pero matatag. Hindi ibig sabihin na mahina ka kapag mababa ang boses mo. Sa totoo lang, mas epektibo ito kasi kaya mong sabihin ang punto mo nang walang insulto o pagmumura. Sabi ni Seneca, ang tunay na lakas ay nakikita sa pagpipigil. Pang-apat, ituon sa solusyon, hindi sa panalo. Maraming argumento ang nauuwi sa sino ang tama, imbes na ano ang solusyon. Kapag nag-shift ka ng focus sa paano natin maaayos ito, ano ang pwede nating gawin para pareho tayong maging okay, mas mabilis makahanap ng middle ground. Practical Stoic communication tips. Huminga bago magsalita, lalo na kung naiirita ka. Mag-practice ng neutral facial expression para hindi ka magmukhang sarcastic o agresibo. Huwag maglagay ng insulto kahit pa simple. Masisira ang tiwala. Bakit mahalaga ito? Kasi ang mga salitang bibitawan mo ay parang sibat. Kapag nakasakit, mahirap bawiin. Pero kapag ginamit ng tama, pwede itong magtayo ng tulay para sa mas maayos na relasyon at resolusyon. Stoic reminder,
Huwag mong gawing laban ang sigawan ng argumento. Gawin mo itong pag-uusap ng dalawang taong parehong gustong makahanap ng kapayapaan. Dahil sa huli, mas matimbang ang boses na malinaw at kalmado kaysa sa boses na malakas pero walang saysay. Number 4. Hanapin ang magkakaparehong layunin. Isipin mo na parang dalawang umaakyat sa magkaibang bundok kayo ng kausap mo. Akala nyo magkaibang tuktok ang pupuntahan, pero habang umaakyat mapapansin nyo, iisa pala ang summit. Ganito ang konsepto ng Stoic principle na seek the shared path. Kapag may argumento, natural na mag-focus sa pagkakaiba. Pero mas madali ang resolusyon kung hahanapin mo muna kung saan kayo magtatagpo. Unang hakbang, palitan ang ako versus ikaw ng tayo. Kadalasan, pag may conflict, iniisip natin, panalo ako, talo ka. Pero kung titignan mo ito bilang paano tayo pareho makikinabang, mas nagiging cooperative ang tono ng usapan. Halimbawa, sa trabaho, paano tayo makakapasa sa deadline ng maayos? Sa relasyon, paano tayo pareho magiging komportable sa sitwasyon? Ikalawa, hanapin ang core needs sa ilalim ng issue. Minsan, magkaiba ang gusto pero pareho lang ng dahilan. Halimbawa, gusto mo ng dagdag na pahinga, gusto ng boss mo matapos agad ang project. Parehong tungkol sa productivity at kalidad ng trabaho, iba lang ang approach. Kapag nakita mo ang root need, mas madaling maghanap ng solusyon na parehong panig ay satisfied. Ikatlo, tukuyin ang shared values. Sa ilalim ng lahat ng argumento, may mga values na pareho nyo. Maaaring pareho nyo pinapahalagahan ang katapatan, respeto o kaayusan. Kapag malinaw ito, nagiging kompas ito para sa mga desisyon at kompromiso. Ika-4, simulan sa maliliit na agreements. Hindi mo kailangang magkasundo agad sa lahat. Minsan, mahalaga ang maliliit na tagumpay para mag-build ng trust. Halimbawa, sige, agree tayo na hindi tayo mag-iinsulto habang nag-uusap. Sige, magpapalitan tayo ng update tuwing hapon. Maliit man, pero ito ang magiging base para sa mas malalaking solusyon. Bakit mahalaga ito? Kasi kapag may nakita kayong common ground, mas bumababa ang depensa ng bawat isa. Hindi na ito parang laban na may mananalo't matatalo, nagiging partnership na may parehong layunin, ayusin ang problema. Stoic reminder, sa Stoicism, hindi importante kung sino ang mas mataas. Ang mahalaga ay pareho kayong umaakyat patungo sa mas maayos na ugnayan at mas malinaw na pag-unawa. Dahil sa huli, ang tunay na tuktok ay ang kapayapaan at respeto para sa sarili mo at sa taong kaharap mo. Number 5. I-appeal ang kanilang core values. Isipin mo na kaharap mo ang isang malaking punong oak. Matibay ang ugat, mahirap galawin. Kung susubukan mong itulak ito ng marahas, baka masaktan ka lang at hindi gumalaw ang puno. Pero kung gagamitin mo ang hangin at ulan, dahan-dahan itong babagay sa direksyon mo. Ganito rin ang prinsipyo ng Stoic tactic na appeal to their inner values. Sa halip na pilitin silang sumang-ayon sa iyo, kausapin mo sila gamit ang wika ng kanilang pinapahalagahan. Unang hakbang, alamin ang value system nila. Bago mo ilatag ang punto mo, unawain muna kung ano ang pinakamahalaga sa kanila. Pinapahalagahan ba nila ang pagiging patas? Pinahahalagahan ba nila ang disiplina? Mas mahalaga ba sa kanila ang seguridad kaysa sa bilis ng desisyon? Maaari mong malaman ito sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga kwento, paniniwala, at reaksyon sa iba't ibang sitwasyon. Ikalawa, hanapin ang common values. Hindi ibig sabihin na dahil magkaiba kayo ng opinyon, magkaiba rin kayo ng values. Maaaring pareho kayong may malasakit sa pamilya, pareho kayong gusto ng katotohanan, o pareho kayong naniniwala sa respeto. Kapag nakita mo ang overlap na ito, mas madali mong i-frame ang punto mo para mas pumasok sa kanila. Ikatlo, i-frame ang mensahe ayon sa values nila. Halimbawa, kung pinapahalagahan nila ang honesty, ipakita kung paano makakatulong ang solusyon mo sa pagiging transparent. Kung pinapahalagahan nila ang fairness, ipaliwanag kung paano patas para sa lahat ang mungkahi mo. Hindi mo binabago ang pananaw mo, pero ginagamit mo ang wika na mas madaling pakinggan at tanggapin nila. Ika-4, ipakita, hindi lang sabihin. Mas malakas ang epekto kapag may konkretong example o kwento. Halimbawa, noong huli nating ginawa ito, napansin mo ba kung paano naging mas maayos ang takbo? Ang totoong karanasan at malinaw na halimbawa ay mas tumatagos kaysa purong argumento. Bakit mahalaga ito?
Kasi karamihan sa mga tao ay mas bukas sa ideya kapag naramdaman nilang hindi mo sila tinatanggalan ng identidad o paniniwala. Sa halip, tinutulungan mo silang makita na tugma ang iyong mungkahi sa kung sino sila at kung ano ang pinapahalagahan nila. Stoic reminder, ang tunay na layunin ay hindi manipulahin ang iba, kundi mahanap ang landas kung saan parehong panig ay kumikilos ayon sa kani-kanilang prinsipyo. Kapag ang solusyon ay nakaangkla sa values ng lahat, mas matibay, mas totoo, at mas tatagal ang pagkakasundo. Number 6. Gamitin ang humor sa tamang paraan. Isipin mo na naglalakad ka sa isang manipis na lubid na nakabitin sa taas. Isang maling hakbang, bagsak ka sa ilalim. Ganyan din ang paggamit ng humor sa gitna ng argumento. Pwede nitong bawasan ang tensyon, pero pwede ring lumala ang gulo kung mali ang timing o paksa. Sa Stoicism, ang humor ay parang asin. Sapat para magdagdag ng lasa, pero sobra ay sumisira sa putahe. Unang hakbang, kilalanin ang audience mo. Hindi lahat ng tao pareho ang sense of humor. Bago magbiro, isipin muna, madali ba siyang ma-offend? Ano ang mga sensitibong paksa para sa kanya? Pwede bang magpatawa ng hindi tinatamaan ang pride niya? Ikalawa, tumawa kasama, hindi tumawa sa kanila. Ang tamang humor ay nakakapaglapit ng loob. Pero kapag ginawa mong biro ang pagkatao o kahinaan ng kausap mo, lalo lang lalaki ang depensa niya. Mas ligtas at mas mabisa kung magbiro ka tungkol sa sarili mo. Self-deprecating humor. Nagpapakita ito ng humility at kaya mong pagtawanan ang sarili. Ikatlo, timing is everything. Kung mataas pa ang tensyon, huwag muna magbiro. Antayin munang bahagyang humupa ang init ng sitwasyon bago magpasok ng light remark. Kung pilit ang tawa sa maling oras, lalo lang magmumukhang hindi mo sineseryoso ang usapan. Ika-4, panatilihin ang respeto. Huwag gumamit ng biro na may halong insulto, pangungutya o stereotypes. Mas mainam ang neutral at wholesome na joke na hindi sasagi sa personal na issue ng kausap mo. Example sa real-life scenario. Sa meeting, mainit ang diskusyon tungkol sa budget cuts. Imbes na magpatama, pwede mong sabihin ng nakangiti. Parang love life ko lang ito laging may bawas. Kung sakto ang timing at tono, pwedeng magpatawa ito at makapagbigay ng sandaling pahinga sa tensyon. Bakit mahalaga ito? Dahil ang tawa ay natural na tension breaker. Napapababa nito ang depensa ng tao at mas nagiging bukas siya sa pag-uusap. Pero kapag mali ang paggamit, pwede itong maging trigger at magpalala ng away. Stoic reminder, ayon kay Seneca, ang biro ay parang salamin. Dapat malinaw at walang bahid ng galit. Gamitin ang humor hindi para manalo sa argumento, kundi para magbukas ng pinto sa mas mahinahong pag-uusap. Number 7. Ipakita ang tunay na empathy. Isipin mo na nasa isang matarik na bundok ka at sa kabilang side ay may taong galit at puno ng sama ng loob. Madali sanang sumigaw pabalik mula sa malayo, pero mas stoic ang lumapit, bumaba sa lambak at makipagtagpo sa gitna. Ito ang diwa ng empathy. Ang tunay na pag-unawa sa damdamin ng iba kahit hindi mo sila sinasang-ayunan. Unang hakbang, lumipat mula ako patungong sila. Kapag may alitan, natural na isipin lang natin ang sarili nating punto. Pero kung gusto mong magpakita ng empathy, subukan mong tanungin, ano kaya ang nararamdaman niya ngayon? Ano kaya ang pinagdaanan niya bago umabot sa ganitong reaksyon? Sa ganitong paraan, hindi ka lang nakatingin sa surface level ng argumento, kundi sa pinagmumulan nito. Ikalawa, pakinggan ang hindi sinasabi. Minsan, mas mahalaga pa ang body language, tono at facial expressions kaysa mismong mga salita. Mababa ang boses pero nanginginig ang kamay? Baka may takot o kaba. Malakas ang boses pero iwas sa eye contact? Baka may hiya o guilt. Ang Stoic ay marunong magbasa ng ganitong silent signals para mas maintindihan ang kabuuan ng sitwasyon. Ikatlo, kilalanin ang emosyon, hindi ang gawi. Hindi mo kailangang aprobahan ang maling kilos para lang kilalanin ang damdamin. Halimbawa, naiintindihan ko na frustrated ka. Mukhang mahalaga talaga sa iyo ang isyong ito. Ito ay validation ng nararamdaman nila, hindi pagpayag sa ginawa nila. Ika-4, hanapin ang ugat ng sakit. Kadalasan ang galit ay maskara lang para sa mas malalim na emosyon, takot, insecurity o dating sugat. Kung makikita mo ito, mas magiging malinaw kung paano aayusin ang pinagmumula ng alitan at hindi lang ang sintomas. Example sa real-life scenario. Sa trabaho,
May kasamahan kang biglang sumabog dahil sa maliit na pagkakamali. Imbes na gantihan ng sarcasm, pwede mong sabihin, napansin kong stressed ka ngayon. May iba pa bang dahilan bukod dito sa nangyari? Minsan, ito lang ang kailangan para magbukas sila at mabawasan ang init ng sitwasyon. Bakit mahalaga ito? Dahil ang empathy ay hindi lang nakakapagpaayos ng away, nakakapagbuo rin ito ng respeto. Kapag naramdaman ng tao na naiintindihan mo sila, mas handa silang makinig sa'yo at makipagtulungan para sa solusyon. Stoic reminder, sabi ni Marcus Aurelius, "Whenever you're about to find fault with someone, ask yourself, what fault of mine most nearly resembles the one I'm about to criticize?" Ibig sabihin, mas madaling magpakita ng empathy kapag inaamin mo na pare-pareho lang tayong may kahinaan. Number 8. Yakapin ang sining ng kompromiso. Isipin mo ang isang matibay na punong oak na tinatamaan ng hangin. Kung pipilitin nitong manatiling tuwid ng walang kahit kaunting pagyuko, malaki ang tsansang mabali ito. Pero kung marunong itong sumunod sa daloy ng hangin, mananatili itong nakatayo kahit gaano kalakas ang unos. Ganyan ang kompromiso sa Stoicism, hindi ito kahinaan, kundi karunungan. Ang tunay na matatag, alam kung kailan matitigas ang prinsipyo at kung kailan marunong magbigay para sa mas malaking kabutihan. Unang hakbang, palitan ang ako ng tayo. Kapag iniisip mo ang alitan bilang labanan, lagi kang maghahanap ng panalo para sa sarili. Pero kung titingnan mo ito bilang shared problem, mas magiging bukas ka sa solusyon na parehong panig ay makikinabang. Ikalawa, tukuyin ang common goals. Magkaiba man ang approach nyo, baka pareho lang kayo ng layunin. Halimbawa, mag-asawa na nagtatalo kung saan titira, pero parehong gusto ng ligtas at masayang tahanan. Mga empleyado na nagtatalo sa proseso, pero parehong gusto ng mas mabilis at mas maayos na trabaho. Kapag malinaw ang shared goals, mas madali kayong makakapag-adjust. Ikatlo, alamin kung ano ang kaya mong bitawan. Hindi lahat ng detalye ay worth it ipaglaban hanggang dulo. Piliin kung alin ang non-negotiable mo at alin ang pwede mong isakripisyo para sa mas malaking kabutihan. Halimbawa, maaaring hindi mo makuha ang 100% ng gusto mo, pero kung 80% ay tugma sa'yo at 80% din sa kanila, malaking panalo na iyon. Ikaapat, humanap ng win-win solution. Sa Stoicism, ang tunay na tagumpay sa kompromiso ay kapag parehong panig ay may natanggap at walang naagrabyado. Mas mabuting lahat ay bahagyang masaya kaysa sa may isang panig na panalo pero may isang lubos na talo. Example sa real-life scenario. Dalawang magkatrabaho ang nagtatalo kung gagamitin ang lumang sistema o mag-upgrade sa bago. Kompromiso. Gamitin muna ang lumang sistema sa mga critical tasks habang tinitrain ang lahat sa bagong sistema para sa transition. Walang biglaang disruption, pero may hakbang patungo sa pagbabago. Bakit mahalaga ito? Dahil sa totoong buhay, bihira ang perfect win para sa lahat. Kapag marunong kang magkompromiso, hindi mo lang iniiwasan ang mas malaking gulo. Pinapalakas mo rin ang relasyon at tiwala ng bawat panig. Stoic reminder, sabi ni Epictetus, "Seek not for events to happen as you wish, but wish them to happen as they do, and your life will go smoothly." Hindi ibig sabihin na laging kaayon ka ng agos, kundi alam mo kung kailan ka sasabay para hindi ka malunod. Number 9. Humingi ng tulong kung kailangan. Isipin mo na parang natrap ka sa isang makapal na gubat na puno ng tinik at sanga. Anumang pilit mong lumaban at sumulong, lalo ka lang nasusugatan at nawawala sa direksyon. Ganyan din ang pakiramdam kapag nasa gitna ka ng matinding alitan na tila wala ng patutunguhan. Sa Stoicism, ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng karunungan at kababaang loob. Unang hakbang, tanggapin na may limitasyon ka. Kahit gaano ka kagaling sa pakikipag-usap o kontrol ng emosyon, may mga sitwasyon talagang mahirap resolbahin mag-isa. Kapag umabot ka na sa puntong hindi na umuusad ang usapan at lalong lumalala ang tensyon, senyales na ito para humingi ng tulong. Ikalawa, pumili ng tamang third party. Pwede itong mediator, HR officer, counselor, o isang taong pareho niyong iginagalang at pinagkakatiwalaan. Ang mahalaga, neutral siya at marunong mag-facilitate ng maayos na pag-uusap. Ikatlo, gamitin ang mediator bilang gabay, hindi tagapamagitan ng panalo-talo. Ang layunin ng mediator ay tulungan kayong magkaintindihan at makahanap ng win-win solution, hindi para magdesisyon kung sino ang tama o mali. Pumasok sa proseso na bukas ang isip at handang makinig. Ikaapat,
Maging tapat at malinaw sa layunin mo. Sabihin mo kung bakit ka humingi ng tulong. Gusto ko lang talagang matapos ang problemang ito ng maayos. Nais kong maayos natin ito ng walang samaan ng loob. Ito ay magpapakita na ang hangarin mo ay solusyon, hindi pagbibintang. Example sa real-life scenario, magkaibigan na nag-aaway tungkol sa utang na hindi nababayaran. Imbes na magpatuloy ang palitan ng masakit na salita, nagkasundo silang magpatulong sa isang kapwa-kaibigan na parehong pinagkakatiwalaan nila. Sa tulong ng mediator, napag-usapan nila ang bagong terms ng pagbabayad at naiwasan ang tuluyang pagkasira ng pagkakaibigan. Bakit mahalaga ito? Kapag may neutral na taong kasama sa pag-uusap, bumababa ang emosyon at mas lumalakas ang focus sa solusyon. Bukod dito, natututo ka rin ng mga bagong paraan ng conflict resolution na magagamit mo sa hinaharap. Stoic reminder. Sabi ni Marcus Aurelius, "You can't do everything on your own, even if you think you can." Ang pag-amin na kailangan mo ng tulong ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi katatagan. Dahil ang tunay na matalino ay marunong humingi ng gabay para makarating sa mas maayos na dulo. Number 10. Magpatawad. Isipin mo na may malaking bato na nakatali sa likod mo. Habang naglalakad ka, ramdam mo ang bigat at sakit ng talim nito sa bawat hakbang. Ito ang resentments at galit na pinipili mong buhatin. At habang mas matagal mo itong dala, mas bumibigat ito. Sa Stoicism, ang pagpapatawad ay hindi pagbibigay laya sa gumawa ng mali, kundi pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Unang hakbang. Alamin kung sino ang tunay na nasasaktan. Kapag hawak mo pa ang galit, iniisip mo na napaparusahan ang taong nakasakit sa iyo. Pero sa totoo lang, ikaw ang inuubos nito, sa lakas, sa emosyon, at sa kapayapaan ng isip. Sabi ni Seneca, "He who is angry at the wrong person punishes himself." Ikalawa, palawakin ang pananaw. Hindi ibig sabihin na sang-ayon ka sa ginawa nila, pero subukan mong intindihin kung bakit nila ginawa iyon. Maaaring may takot, kahinaan, o dating sugat na nagtulak sa kanila sa maling desisyon. Hindi ito excuse, pero makakatulong ito para maibsan ang bigat ng galit mo. Ikatlo, let go, pero huwag kalimutan ang aral. Ang pagpapatawad ay hindi pagbura ng alaala, kundi pag-alis ng lason sa alaala. Tandaan ang natutunan mo para hindi maulit, pero huwag nang hayaang magpatuloy ang sama ng loob. Ikaapat, gawin itong proseso hindi isang beses lang na aksyon. Minsan akala mo napatawad mo na pero biglang bumabalik ang galit kapag may trigger. Normal lang yon. Sa bawat pagkakataong bumalik ang bigat, piliin ulit ang pagpapatawad. Makakatulong dito ang journaling, meditation at mga stoic reflection. Example sa real-life scenario, may kaibigan kang tinraidor sa negosyo. Maaari mong piliing habang buhay magalit at iwasan siya, pero ikaw ang laging mabibigatan. Kung pipiliin mong patawarin siya, kahit hindi na kayo magtrabaho ulit, mas mapapawi ang stress at mas makakapag-focus ka sa bagong oportunidad. Bakit mahalaga ito? Dahil ang pagpapatawad ay regalo mo para sa sarili mo. Kapag pinakawalan mo ang galit, gumagaan ang isip, humuhupa ang stress, at mas nagiging malinaw ang direksyon mo sa buhay. Stoic reminder, sabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is not to be like your enemy." Kapag pinili mong magpatawad, hindi ibig sabihin na natalo ka. Ibig sabihin, hindi mo hinayaang sirain ng iba ang iyong kapayapaan at karakter. Number 11. Matuto mula sa alitan. Isipin mo ang isang phoenix, sinunog ng apoy pero muling nabuhay, mas matatag at mas matalino. Ganyan dapat ang pananaw ng isang stoic sa mga conflict. Hindi lang basta sugat ang iiwan nito, kundi aral na magagamit habang buhay. Unang hakbang, tingnan ang alitan bilang oportunidad, hindi lang problema. Sa halip na tanungin, bakit nangyari ito sa akin? Mas stoic ang magtanong, ano ang pwede kong matutunan dito? Bawat away, hindi pagkakaunawaan, o tense na sitwasyon ay may kasamang insight tungkol sa tao, relasyon at lalo na sa sarili mo. Ikalawa, suriin ang sarili mong kontribusyon sa gulo. Hindi ito para sisihin ang sarili, kundi para maging aware. Ano ang mga salita o aksyon ko na nagpalala ng sitwasyon? May pagkakataon bang hindi ko nakontrol ang emosyon ko? May maling assumption ba ako bago magsimula ang usapan? Kapag malinaw sa iyo ang sagot, mas makakaiwas ka sa pag-uulit ng parehong pagkakamali. Ikatlo, tukuyin ang triggers mo.
Lahat tayo may mga emotional buttons na kapag natamaan, mabilis tayong mag-init ang ulo. Maaring ito ay kapag minamaliit ka, hindi ka pinapakinggan, o kapag hindi nasusunod ang plano. Sa Stoicism, mahalaga ang pagkilala sa triggers para matutunan mong kontrolin ang reaksyon mo bago pa ito sumabog. Ika-4, gumawa ng konkretong plano para sa susunod na pagkakataon. Hindi sapat ang next time, magiging kalmado ako. Dapat malinaw ang strategy. Kapag naramdaman kong tumataas ang boses ko, hihinga ako ng malalim at magbibilang hanggang 10 bago sumagot. Kapag naramdaman kong nagiging personal ang usapan, ihahain ko muna ang solusyon bago ang opinyon. Example sa real-life scenario. Nagkaroon ka ng mainit na debate sa opisina tungkol sa project deadline. Pagkatapos, na-realize mong pinilit mo ang ideya mo kahit may mas magandang suggestion ng iba. Aral. Sa susunod, makikinig muna sa lahat ng option bago magbigay ng final na opinion. Bakit mahalaga ito? Kasi kapag ginagamit mo ang conflict bilang teacher, wala talagang talo. Manalo ka man o hindi sa argumento, panalo ka sa karanasan at growth. Stoic reminder, sabi ni Epictetus, every difficulty in life presents us with an opportunity to turn inward and to invoke our inner resources. Ibig sabihin, bawat alitan ay parang training ground para maging mas disiplinado, mas matatag, at mas marunong sa pakikitungo sa tao. Number 12. Magtakda ng malinaw na boundaries. Isipin mo na nasa tabing dagat ka, maganda ang view, mahangin at tahimik, pero biglang may taong pumasok sa personal space mo at unti-unting sinasakop ang lugar mo sa buhangin. Kung wala kang boundary, tuloy-tuloy nilang kukunin ang espasyo mo hanggang wala ka nang mapaglagyan. Sa Stoicism, ang pagtatakda ng malinaw na boundaries ay hindi pagiging masungit o selfish, kundi isang paraan ng pagprotekta sa iyong kapayapaan at dignidad. Unang hakbang, kilalanin ang sarili mong values at needs. Bago ka makapagtakda ng boundary, kailangan malinaw sa iyo kung ano ang mahalaga. Anong mga gawain o ugali ng iba ang nakakaubos ng energy mo? Anong klaseng pagtrato ang hindi mo matatanggap? Ano ang mga bagay na kailangan mo para manatiling maayos ang mental at emotional health mo? Ikalawa, ikomunika ng malinaw at magalang. Hindi mo kailangang magtaas ng boses para magpatupad ng boundaries. Gamitin ang I statements para hindi ito magtunog na atake. Kailangan ko ng oras para matapos ang trabaho, kaya hindi muna ako pwedeng maistorbo. Hindi ako komportable sa ganitong biro, sana iwasan natin ito. Kapag malinaw at diretso ang pahayag mo, mas madaling irespeto